News writing or pagsulat ng balita muna tayo. Sa news writing or pagsulat ng balita muna tayo. Ito ang basic ng pagsusulat. Okay? Ito ang basic ng pagsusulat. Base sa experience namin. Bago ka makapunta ng radio broadcasting and script writing, kailangan nahasa ka na sa news writing at pagsulat ng balita para gamay na gamay mo na, mabilis ka nang magsulat ng iyong script, news script para sa inyong production. So, ano ba ang mga inaasahan natin na magpag-aralan, pag-usapan ngayong hapon? So, first is, what is a news article? So, we will be explaining the importance and characteristic of a news. Mapaprint yan or broadcast, iisang katangian at iisang kahulugan din yan. Number 2, what are the different news? The different kinds of news. So we will try to enumerate the different kinds of news stories that can be used, or that the different kinds of news that are very important in coming up with a 5-minute radio news production script. So we will try to analyze what kinds of news articles that can be used in your script. Number 3, writing a news script. Writing a news script. Isang balita, isang script. So we will explain, we will discuss the proper way of, or the effective way of writing a news script or a news article. And lastly, we will show you example of news articles or news scripts. Balita. Handa na po ba ang balita? What is a news? Ito ay ulat na maaaring pasulat o pasalita. Sulat, print. Pasalita, verbal or pang-broadcast ng mga bagay na naganap na, nagaganap, o magaganap pa lamang. Naganap na, nagaganap na, o magaganap pa. Pagka nagaganap, live tayo ngayon dito sa Cavite at nasasaksihan natin ang pagtatayo ng mga pagtatayo o pagsasaayos ng stage para sa isasagawang malawakang Christmas celebration bilang pagsalubong sa Christmas vacation, mga ganon. So nagaganap live. Pero sa atin, sa radio broadcast na practice ng DepEd, sa National Schools Press Conference, Regional Schools Press Conference, at Division Schools Press Conference, mostly ng news ay naganap na or magaganap pa lang. Pag sabing naganap na, example, pag sinabing naganap na,
Ang halimbawa niyan ay the Department of Education has announced the availability of the SRI for government employees. Has announced the availability. So naganap na. The Schools Division Office, Mandaluyong City, held a 3-day performance review for school year 2020, for calendar year 2022. So naganap. Held a 3-day. Ayun, so nangyari na. Magaganap pa lang. Nagaganap pa lang. The Department of Education is set to hold the 2023 National Schools Press Conference after a 2-year pandemic. The Department of Education is set to conduct. So, magaganap pa lang. So hindi natin masyadong pinapractice ang nagaganap na. Pero there was a time na may ganon. Ginagamitan ng banter. Pero minsan lang nangyari yon at hindi na ulit nangyari. Okay? Gets po ba natin yon? Gets? Thumbs up naman kung gets natin. Sige nga. Sana naisulat nyo na ba yan? Naisulat nyo ba yan o na-screenshot nyo? Pusuan nyo nga kung na-screenshot nyo yan. Ayan, pagpasensya nyo kung ganito tayo kasi di ko alam kung nagsusulat ba kayo o hindi. O hindi ko rin naman kayo maririnig kung kayo'y di ba? So ano ang mga katangian ng isang balita? What are the characteristics of a news article or a news script? Ito yung mga dapat nating isaalang-alang sa pagsulat ng balita. Una, sabi, siguraduhin ang susulating balita ay walang kinikilingan. Huwag gumamit ng mga matatalinhagang salita. Huwag gumamit, don't use highfalutin words. O kaya naman, huwag gumamit ng mga salita, ng mga terms na kailangan pa nating magbuklat ng dictionary para lang malaman yung kahulugan noong salitang ginamit or gagamitin. So, mas simple, mas madaling maunawaan ng mga tagapakinig. Simpleng maiintindihan ng mga nakikinig or makikinig, meaning ang sinulat mong balita ay epektibo. So huwag gagamit ng mga matatalinhagang salita or highfalutin words. Pangatlo, huwag maglalagay ng sariling opinyon because you are writing a news article. You are writing a news article. So huwag kayong maglalagay ng opinion. Never include your opinion sa inyong susulating balita. Mostly, pag gumamit kasi tayo ng halimbawa, nagwagi ang 10 mag-aaral ng Mandaluyong sa isinagawang International Mathematics Olympiad. Pagdating doon sa dulo, ang mga nagwagi ay binanggit mo yung mga pangalan. Tapos sa dulo sinabi mo, congratulations, sadyang magagaling kayo. Patay tayo dyan. Yung pag-congratulate mo sa kanila at yung sinabi mong sadyang mahuhusay kayo, ay maaari na rin nating sabihin na yan ay sarili mong opinion. So kailangan nating iwasan yan. Hindi siya dapat inilalagay sa inyong mga balita. Pero, ayun pa sinabi, good news para sa ating mga motorista. Bababa ng piso kada litro ang singil, ang presyo ng gasolina simula mamayang 12:00 ng hating gabi. For example,
good news that is hindi siya sariling opinyon, hindi siya pwede siyang lumabas na hindi opinyon. Gusto mo lamang makuha yung attention ng inyong tagapakinig, most especially motorista, sapagkat ang balitang iyon ay para sa kanila at may malaking epekto ang pagbaba ng presyo ng gasolina kada litro. Bakit? Kapag bumaba ang presyo ng gasolina, ibig sabihin, may possibility na walang pagtaas ng pamasahe. Kapag bumaba ang gasolina, pati ang mga pangunahing bilihin, maaaring magdulot ito ng magandang epekto, hindi magtataas ng presyo, o kaya naman ay maaari pang magbawas ng presyo. So yung mga tinitingnan natin ganun, so ito ay isang magandang balita para sa mga tagapakinig. And that will attract their attention, their interest to listen sa inyong balita. Pang-apat, isulat na ang pawang katotohanan lamang. O syempre, huwag kang magdagdag, huwag kang magbawas ng impormasyon. Pero syempre, titignan mo kung ano yung mga importante na detalye na kinakailangang agad malaman ng iyong mga taga-panood. Okay. So ulitin ko kung ano-ano tong mga to. Siguraduhin ang balita ay walang kinikilingan. Huwag gumamit ng mga matatalinhagang salita. Huwag na huwag maglalagay ng sariling opinyon. At pang-apat, isulat ang pawang katotohanan lamang. Sige. Ano-ano ang katangian ng isang balita? I-type nyo sa ating live chat. Na topic. Okay. Ulitin natin ang mga katangian ng balita. Siguraduhin ang balita ay walang kinikilingan. Huwag gumamit ng matatalinhagang salita. Sumunod, huwag na huwag maglalagay ng sariling opinyon at isulat ang pawang katotohanan lamang. Next. Ano ang iba't ibang uri ng balita? Mga balitang sinusulat para sa isang broadcast. Gaya ng sinabi natin kahapon, yung mga references or yung sources of news, ito yung mga pwedeng mangyari sa balitang ating susulatin. Balita batay sa talumpati or speech story. So, ang balitang ito ay halimbawa, umattend kayo ng isang activity sa school, sa iba't ibang ng isang programa sa isang school, at nagbigay ang inyong principal ng isang mensahe, o kaya naman merong kayong inanyayahan ng mga bisita mula sa DepEd Division Office, o kaya naman mula sa local government unit, o kaya naman galing sa isang organization na may masasabi at may maiaambag para palakasin yung kampanya ng inyong programa, nagbigay siya ng mensahe, pwedeng yun ang inyong batayang balita. Maaring yun ay maaring iyon ay pagmulan ng inyong mga istorya, ng inyong mga news article, ng inyong magiging laman ng inyong news script. Pwede rin ng pabalitang lathalain, news feature, mga kakaibang balita, mga kawili-wiling balita, at mga pangyayari na may malaking epekto sa mga manonood or sa tagapakinig. Nagagamit na natin yung manonood kasi may mga radio news programs
na hindi lang sa radyo napapakinggan, kundi napapanood na rin sa TV or napapanood na rin online. Okay. Sumunod naman ay tuwirang balita or straight news. So ito ay maaaring galing din sa ang maaring basihan nito o nagbumula ng tuwirang balita na ito ay galing sa isang memorandum ng DepEd memorandum, galing sa DepEd order, o kaya naman ay galing din sa isang programa, sa kabuuan ng isang programa, o halimbawa ang inyong kayo ay mayroong mandabasa, nagsasagawa kayo ng mandabasa at kayo ay mayroong participation, meron kayong partisipasyon, kayo ay kasali sa mandabasa at nakita mo din yung takbo. Every Saturday ba ito? Every afternoon, after class hours, nagkakaroon kayo ng mandabasa. Ano yung purpose? Bakit kayo mayroong mandabasa? Ilang bata na ang naging recipient ng programang ito? At ano-ano ang mga ginagawa? Ano-ano ang mga ginagawa sa mandabasa, nagpapabasa? Sa paanong paraan? O kasi baka yung mga proponent ng programa ay may iba't ibang strategies, may iba't ibang paraan ng pagpapabasa, maaaring pakwento, maaaring sa pamamagitan ng isang laro, sa pamamagitan ng isang sayaw, sa pamamagitan ng isang kanta, napakaiba, pwede siya maging part ng inyong tuwirang balita or straight news. Okay. Paano ba magsulat ng isang balita? What is the structure of a news story, of a news article? Ito na. Ito ang ating basihan. Ito ang ating unang basihan ng pagsusulat ng isang balita. Ginagamit natin ang inverted pyramid. Ano ulit ang ating ginagamit na forma, na structure ng isang balita? I-type nyo nga. I-type nyo. Type nyo sa ating live chat kung ano ang ating pangunahing basihan ng pagsulat ng balita. Inverted pyramid. Thank you. Inverted pyramid. O, naisulat nyo na ba yan sa notebook? Naisulat nyo na ba yan? Huwag lang basta screenshot ha. Kailangan lahat ng mga nakikita nyo sa screen, kung pwede ay isinusulat ninyo para habang sinusulat nyo siya, nababasa nyo. Bukod sa nababasa nyo, naririnig nyo pang sinasabi ko. O, pagkatapos yung sulatin o di-screenshot nyo, at least, kung pangit man yung sulat kamay ninyo, meron kayong reference kapag hindi nyo naiintindihan yung sinulat nyo. Okay? O, may nagpadala na sa akin ng kanyang handwritten na notes. Very good ka. O, ibig sabihin, nabasa mo, kaya sinulat mo. Or napakinggan mo, kaya isinulat mo. Napakahalaga nun. Di ba? Kasi sa atin kapag ni-screenshot natin, minsan hindi naman natin nabubuklat. O unless, in-screenshot mo siya, pagtapos ng session natin, sinulat mo naman. O, di ba? Okay? So, again, ang ating basihang istruktura ng pagsulat ng isang balita, ang ating structure, the structure of a news story, ginagamit natin ang inverted pyramid. So, habang tinitignan ninyo ang inverted pyramid niya, sa tingin ninyo, paano nakaayos ang mga detalye
paano nakaayos ang mga impormasyon? Sige nga, i-type nyo nga. Sige, sagutin nyo nga yung tanong ko. Habang tinitignan nyo yung inverted pyramid, sa tingin ninyo, paano nakaayos ang mga impormasyon or detalye? So base sa forma ng inverted pyramid, kung saan yung pinakamataas ay yung taas ay yung may pinakamalaking space, tapos sa dulo yung pinakamaliit na space. Diyan pa lang habang tinitingnan natin siya, ang ibig sabihin na ang mga detalye ay nakaayos mula sa pinakamahalaga dahil nga malaki yung space, pinakamahalaga papunta sa hindi na gaanong mahalagang detalye. Okay? Pinakamahalagang detalye hanggang sa hindi na gaanong mahalagang detalye. Okay, so nagigets na natin? Patnubay o lead. Yung unang bahagi ay lead or pamatnubay. Ang ibig sabihin, ang first paragraph na ito, ang may pinakamahalagang mga detalye. Sinasagot nito ang mga tanong na ano, sino, saan, kailan, paano, bakit. Kapag hindi na masyadong pag hindi na kasya sa unang sa lead, gagamit tayo ng secondary lead. Kasi hindi naman kailangan na lahat ng detalye ay ilagay mo sa unang paragraph. Ayan. Meron na tayo from sumunod ay katawan or katawan ng balita, o ito pa yung iba pang detalye ng balita. At yung pinakadulo, hindi na gaanong mahalagang detalye ng balita. Mamaya papakita tayo ng example and we will ask you to identify kung alin sa mga artikulong ito ang pwede na nating tanggalan. Ang pwede na nating tanggalan ng bahagi para sumakto sa hinihingi nating oras sa isang news script. Okay. I-type nyo nga sa ating live chat yung nakikita sa screen. I-type nyo. I-type nyo nga kung ano yung nakikita nyo sa screen, mga batang Giorno. Tignan ko nga kung kayo nga ay nakatingin pa sa screen o naglalaro na kayo ng computer games o kaya ng online games. Na. Sir, i-translate nyo nga sa Filipino yang tinype nyo na yan. Isa sa magandang kasanayan ng radio broadcaster, mapa-English yan or Filipino. Kung English ka, kailangan from Filipino, marunong kang mag-translate or kahit nakasulat sa Filipino, kaya mong kumuha ng detalye mula rito para gawing material mo sa English. Pag Filipino ka naman, member ka ng Filipino Broadcasting Team, napakaganda naman at magandang bentahe para sa iyo kung mula sa English material, kaya mo naman siyang i-translate sa Filipino or mas maganda kung kukunin mo ang mga detalye mula sa English material na ito at isusulat mo siya sa Filipino para sarili mong forma na ang makikita. So ang challenge ko sa inyo ngayon, Batang Giorno, ay i-translate nyo naman sa Filipino yung tinype nyo na yan sa live chat. Sige nga, tignan natin. Okay. Mag-mention tayo ng pangalan
ng nagsabi niyan. I-copy-paste yung yung Dr. Romela M. Cruz, Schools Division Superintendent, semicolon World Teachers Day Celebration. Gumawa ng dalawang sentence. First sentence, second sentence. Gamit yung data na yan, yung Dr. Romela M. Cruz, Schools Division Superintendent, World Teachers Day Celebration, at yung We Are Not Perfect Individuals, but the Beauty, Encouragement, and Obedience of the Students Make Us Perfect. Gumawa kayo ng dalawang sentence, kasi first two parts, the lead and the secondary lead, gumawa kayo base sa impormasyon na ginawa na nandyan sa ating live chat. Sige. Yung statement po ay iniram lang po natin mula sa isang dyaryo. Kaya nakalimutan ko kung sinong nagsabi niyan. Kasi yan lang yung nakita. Sige. Sa loob ng 2 minuto, sino ang makakagawa? Gumawa pala kayo. Hindi ko tatanungin kung sinong makagagawa. Gumawa kayo ng 2 sentences o ng 2 paragraph with lead and secondary lead. Sige, gawa kayo Kapag mayroong unang nag-post, hindi na pwedeng ulitin yon. Kailangan bago na